Multi-award winning na actress, naging director sa sarili nitong pelikula. Unang beses raw itong nangyari sa actress na maging director. Halos hindi raw ito makapagpahinga at dahil walang pahinga at hindi makakain, dala na rin ng stress, isinugod sa ospital ang actress. Maligayang pagbabalik, ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as Ano kayang masasabi ng mga direktor na inalok mag-direct ng My Amanda na kasalukuyang number 1 ngayon sa Netflix Philippines, number 1 din sa Singapore, UAE, Qatar, top 10 sa Saudi Arabia at trending sa Canada? Sa live interview ni na Alessandra De Rossi at Piolo Pascual kay MJ Marfori ng TV5 ay nakwento ng aktres na may inalok silang mag-direct ng My Amanda na siya mismo ang sumula. Kaya lang, may mga hindi napagkasunduan sa treatment ng pelikula na ayon kay Alex ay ayaw niyang may mababago sa script. Gusto niya as is, walang dagdag o bawas. Maraming gusto, maraming hindi ganito. May dapat ayusin o baguhin. Kaya sabi ko, ako lang magdedirect nitong My Amanda. Ako na, paliwanag ng aktres kay MJ. Kaya nung nag-final say na ang production na si Alessandra ang magdedirect, ay tinanong na raw si Piolo Pascual kung okay sa kanya na ang aktres ang magdedirect. Naggulat ako, napauo ako. Nagkagulatan, ganon, sabi ko, okay. Ito ang sagot ni Piolo nang ialok daw sa kanya. Hirit ng aktres, sabi niya, oo, baka magtampo si Alex. Grabe pa namang magtampo yan. Dagdag pa ni PJ, umiiyak pa naman to ha? Sabi pa ng dalaga, of course, alam ko naman 'di ba yung kita-kita, alam ko namang ikaw ang nagpo-produce noon, Piolo. Nahirapan ba o na-challenge si Alex sa first directorial job niya? May 9 days kami sa La Union, pag-uwi namin 3 beses akong na-hospital. 2 beses na confine tapos isang emergency room pero walang makita. Stress lang daw. I guess dahil sa 9 days na yon na syempre ngayon mo lang na-i-experience for the first time lahat Yung pwede palang mangyari ito o ito paano to, paano ko kukunan to o ganito umuulan. Si Piolo may cut off. Nagte-take ka tapos. Kwento ni Derek Alessandra. Hirit ni Piolo, kapal ng mukha mo, wala akong cut off. 1 o'clock kaya ang cut off mo. Tigilan mo ako, wag tayong magpanggap dito. Producer siya. Mataas ang boses na sabi ni Alessandra. Sa pagpapatuloy ng dalaga, wala kang karapatan, sabi ni Piolo. So minsan, magpre-preview ka ng scene, kaya minsan wala ka naman sa monitor. Iniisip ko yung next scene ko, kung anong gagawin ko, kung okay ba itong ginagawa ko. Sa stress ko, hindi ako umupo sa buong 9 days. Hindi ako makakain. Ayon, na-hospital si Lola. Kwento ng aktres, com-director, com-producer. Sa madaling salita, walang minutong nakaramdam ng relax o chill si Alessandra kaya na-hospital. Para kay Piolo ay kumusta naman si Alessandra bilang director niya. There was never a moment that I doubted her choices of shots because she was guided properly, saad ng aktor. Nakwento pa na lahat ng nangyayari sa set tulad ng sinasabing umuulan sa set ay hindi halatang gawa ng isang first-timer director ang kabuuan ng pelikula. In totality, yun nga. That's one thing that people don't know about Alessandra. She takes on so many things and she doesn't talk about it. Kaya na-hospital siya. Nagkaroon siya ng problema sa health. As much as possible, she makes it light for everyone and you can see it in this film. Upon seeing it again, for the 9th time, I was really appreciative of the kind of sincerity that she showed. How was she uncensored? When she wrote a script such as Chameleon.
People find her to be kikay, straightforward, but in this film, you can attest to it. She showed her true self, which is very satisfying for me. It was easy, paglalarawan pa ni Piolo sa kanyang bagong direktor. At dahil marami na ang nakapanood nito sa ibang bansa at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ito, lalo na raw sana kung bukas ang mga sinihan, ay malamang na box office ito katulad ng Kita-Kita na posibleng humakot din ito ng awards mula sa iba't ibang international film festival. Tawa naman ng tawa ang dalawang bida ng May Amanda sa mga papuring narinig nila. Ano ang next project ni Piolo Alessandra tandem? Dito na ikwento ng aktor na paalis nga ang kanyang leading lady patungong Paris para sa Walang Kaparis movie na isa rin siya sa producer for Spring Films. Sabi ni Piolo, she's going straight to Paris, follow-up film with Impoy. Same team ng Kita-Kita with Sig. And yeah, we shot in Baguio 40% already for the first few parts. Hirit ni Alex, producer na naman siya ulit. I think it's such a blessing that Netflix took on, and because of that, nagkaroon kami ng lakas ng loob actually to produce more film considering the pandemic because of their trust. So we are now more encouraged to come up with concepts. Like now, before, Alessandra didn't want to direct anymore. Sabi niya, this is one time, big time, but now she's considering it. You know, seeing all the reviews and upon watching the film again now, she's okay. She feels better. Hindi na siya magkakasakit, pahayag pa ni Piolo. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng videong ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang videong ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa videong ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.